It's time to wake up with DJ Claire. 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay araw na naman ng Lunes and welcome to 97.5, your number one radio station. Makakausap natin ngayong umaga si Senator Kiko Pangilinan, isang batikang mambabatas na isinusulong ang murang pagkain at abot kayang bilihin. Para kay Senator Kiko, walang politika sa usapin na pangsikmura. Mula sa Kiko, Kabisayaan hanggang Ilocandi at Mindanao, siya ang kakampi ng ordinaryong Pilipino. Mga kababayan, heto na si Kiko, Senator Kiko Pangilinan. Hi, Senator! Hi, good morning, Subic Broadcasting, Good DJ Claire, morning. DJ Miko. Hi! Good morning po. Senator Kiko Pangilinan, how are we today? Kamusta naman po tayo? Ay, mabuti naman. Kahit paano yung 2 araw na respite from the campaign dahil nga mahal na araw nakapahinga tayo at ayan, energized para sa huling 3 linggo ng pagkakampanya. Last 20 days, ika nga, bago mag-eleksyon. Kaya tuloy-tuloy lang. Good luck po, Senator Kiko. Maraming salamat po, no, dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataong makausap kayo. Ito po yung mga ilang katanungan para sa inyo. Ayan, so Senator Kiko, napakaganda po ng advokasya ninyo na ipaglaban ng murang pagkain at abot kayang bilihin. Kumakalat po kamakailan ng mga video sa social media kung saan ginawa pong katatawanan ang inyong pagkain sa takip ng kaldero, pati na rin po yung pagbalot ng kanin sa mustasa at buro. Ano po yung masasabi ninyo tungkol dito? Alam nyo, kaming mga Kapampangan, talagang gawain namin. Ako yung lumaki sa bahay na pagkain ay napakahalaga. Palagay ko isa sa dahilan ba't hanggang ngayon pagkain pa rin ang ating isinusulong. Yung pagkain ng mustasa at buro at pinritong hito o kaya tilapia, kasama sa Pampanga cuisine yan. Kaya nakakalungkot. Ito tayo, isinusulong ang ating food advocacy, food security advocacy at ang ating championing ng agrikultura at food. Pati yung food vlog natin, gusto natin i-highlight ang kahalagahan ng importansya ng pagkain. Ayun, ginagawang subject ng fake news, paninira. Alam nyo, nakakalungkot. Ang gulo-gulo na ng bansa, ang gulo-gulo na ng politika, hindi sila nakakatulong. Yung paninira, yung pag-splice, pag-edit ng mga katunggali nating mga senador na kandidato, nakakalungkot. Sana gastusan na lang nila yung pagsulong ng solusyon sa problema ng bansa na ginagawa natin. Matagal na po nating advokasya ang food security, mahigit 10 taon na. At farming at agriculture. Kaya talagang nakakalungkot. Hindi dapat tayo basta nagpapaniwala dito sa kasinungalingan. At patunay na itong mga kandidatong bilyong-bilyong piso na ang ginagasta, pati ang paninira ginagasta nila, hindi dapat manalo yung mga yan. Kaya lalo tayong naging maigting. Lalabanan natin yan dahil ang solusyon sa problema ang hinahanap ng taong bayan. Kaya yun ang ating isinusulong. Murang pagkain, suporta sa advokasya ng agrikultura para mababa ang presyo ng bilihin. Very I well love that. said. Tamang-tama. Kasi rather than focusing on the negativity, lalo sa mga kumakain sa social media, mag-focus tayo sa solusyon para sa ating ekonomiya na mapababa nga naman yung pagkain natin. Yung Totoo. pagkain, mga bilihin natin. Ang nakakatawa itong si Senator Kiko Pangilinan. Ang dami niyang mga naisabatas na bills. Oo nga, 291 laws, di ba po? Oo. So, next naman po, Senator Kiko, noong naging Presidential Advisor on Food Security kayo, nagawa niyong ibaba yung presyo ng pagkain, lalo na yung bigas. Paano niyo po nagawa yun? And paano po natin ibababa ngayon ng presyo ng pagkain, lalong-lalo na ng bigas? Oo, with our current economy right now, paano po kaya? Yes, alam nyo, DJ Claire at DJ Miko, naalala nyo ba na may panahon, about 7-8 years ago, na yung 1,000 piso at yung 500 piso maraming nabibili sa palengke. Hindi ba? Naalala ko Hindi pa. ba? Naabutan ko yun. Oo. Oh, grabe. Naabutan ba ninyo? O kaya anong Opo. mga atit kuya ninyo? Na Nakakamiss. kayang bilhin. Ngayon, wala nang mabili. Bakit? Dahil sa inflation. Ibig sabihin, tumaas ang presyo ng bilihin. Pero noong 2015, alam nyo ba,
pinakamababang inflation nung panahon ni Pinoy sa loob ng 20 taon. Tayo po ang Food Security Secretary. Tayo po ang inatasan ni Pangulong Aquino na labanan ng inflation. At nagawa natin dahil ang inflation sa bansa ay dala na rin ng mataas na presyo ng bigas. Maniwala kayo sa hindi. Pag mataas ang presyo ng bigas, tumataas ang presyo ng ibang bilihin. Pag bumaba ang presyo ng bigas, bumababa din ang presyo ng bilihin. The lowest inflation in 20 years, in 2015, that was our stint as Food Security Secretary. Napababa natin ang presyo ng bigas. Paano? Hinabol natin itong mga nagsasamantalang middleman at trader na inuunti-unti itong paglabas ng bigas. Kasabwat ang ilang mga NFA na empleyado. Sinuspindi natin ang mga NFA, sinampahan natin ng kaso, nagkumpiska tayo ng kalahating bilyong pisong halaga ng bigas na tinatago. Inuunti-unti. Nilabas nila, natakot. Nung natakot sila, nilabas na yung bigas dahil nakita nila wala tayong sinasantong nagsasamantala. Ayun, bumaba ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso. September 2015, the lowest inflation in 20 years. Kaya marami ang nabibili ng 1,000 piso noon. Ngayon, kaya nating gawin ulit yan basta nagtutulungan. Walang kulay ang gutom, walang kulay ang mataas na presyo ng bilihin. Dapat pagtulungan ng lahat. Wala rin kulay ang solusyon. Kaya dapat sama-sama natin pagtulungan ito. Wag na po yung mga naninira, yung mga nagsisinungaling, yung mga bilyon ng ginagasta para manalo. Hindi solusyon. Hindi sila solusyon. Kasama sila sa problema. Tayo po, solusyon lang ang sinulong noon at nagawa. Solusyon din ang sinusulong ngayon at magagawa. That is so good because yung focusing nga tayo like halimbawa sa yung ang ganda may solution eh. It's not all the time that we hear a candidate says something about ito yung problema, ito yung ating advokasya pero walang binibigay na solution. And yung solution natin para mapababa ang presyo ng bilihin according to Kiko Pangilinan is habulin yung mga nananamantala. That is so good. Thank you so much, Senator Kiko. Ang ganda po nitong sinabi niyo na nagawang programa na mapababa pa lalo ang presyo ng pagkain. Talagang kailangan po ang isang katulad ninyo sa Senado. And paano po ninyo isusulong ang usapin na ito gayong magkakaiba ng partido ang mga mambabatas natin? Tama yan. Alam nyo, di ba na-aresto si Alice Go? Oh, yeah. Di ba, Opo. Updated kami di ba doon. Oo, di ba? Yung nagka-amnesia dahil kay Senator Risa sa pag-iimbestiga. Hindi ba na-ban ang Pogo? Senator Risa is not with the administration but because of a investigation na masusi dahil alam niya yung ginagawa niya, hindi siya nagbubutas ng silya sa Senado, hindi siya tikom ang bibig, hindi siya tahimik, hindi niya dinedepensihan ng mga Pogo, ang mga katiwalian, dahil doon na-ban ang Pogo. Ganun din sa pagtaas ng pagpababa ng presyo ng bigas. Pagka may masusing investigasyon ng isang senador na alam ang sistema at alam kung paano ma-expose ito, kayang arestuhin ang pagtaas ng presyo ng bilihin ang bigas. Kayang mapababa ang presyo ng bigas. Basta nagtutulungan ang executive at legislative department. At kaya nating isantabi at dapat nating isantabi ang politika pag gutom na ang pinag-uusapan dahil walang kulay ang gutom. Lahat tayo apektado ng mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Lahat tayo dapat magkaisa para labanan ito. I love it. Ganyan talaga kapag tapat at totoo sa serbisyo. Sa tingin ko, DJ Claire, ito rin yung secret. Kasi balita namin, Senator Kiko, 29 years na kayong kasal ni megastar Sharon Cuneta sa April 28. Wow, grabe! Advance happy anniversary po sa inyong dalawa, Senator. Ayan. Ay, totoo yan. 29 years na kaming kasal this April 28 at 31 years na kaming mag-boyfriend-girlfriend. Ay, wow. Kinilig po kami. Pero alam nyo bakit? Bakit? Paano kami nagtagal ng 29 years? Siya nyo naman po yan. Parang eleksyon din yun eh. Nung panahon na nililigawan ko siya, parang eleksyon. Maraming lumiligaw sa kanya. Maraming nangangako nung kung ano-ano. Aba, ako nangibabaw ang pagiging tapat at totoo. Nakuha ko ang matamis na oo niya. At sa 29 years, hindi ako nagtaksil. Hindi, minahal ko siya. Ika nga, totoo naman, minahal ko siya, hindi ko siya sinaktan. Ganun din dapat ang mga lingkod bayan.
hinihiling ngayong tuwing eleksyon ang matamis na oo ng ating mga botante, hindi ba? At pag nakuha ang matamis na oo, dapat hindi nagtataksil. Dapat hindi nagsisinungaling. Dapat hindi binabaliwala yung ibigay na tiwala, hindi ba? Yun ang sikreto. Kinakailangan tapat at totoo sa panunungkulan bago para tumagal at maging maganda ang serbisyo publiko. Kaya nga sabi ko nga, bakit nagtagal kami? Dahil tapat at totoo ang ating naging pagmamahalan. At pagmahal mo, hindi ba? Hindi mo sasaktan. Totoo. Tayo, ang mga lingkod bayan, 'di ba? Sila mismo nagsasabi, mga minamahal kong kababayan. Pag minamahal mo, hindi mo sasaktan, hindi mo nanakawan, hindi ka magsisinungaling at hindi mo iaabuso yung naging tiwala sa inyo, hindi ba? Dapat ganyan sa darating na halalan, yung tapat at totoo. At sabi nga nila, pagka naayos natin itong problema ng farming, food security, dadami na ang pagkain, dadami na ang supply ng pagkain sa merkado, magiging mura na, magiging abot kamay na at ang masustansyang pagkain. Marami nang pwedeng biling pagkain, marami nang pwedeng ihanda, at pag marami na ang handa, marami na rin ang pwedeng isyaron. O, di ba? I love it! Ayun. I love Kaya it. pag Grabe. sabi nga, kapag may Kiko, ayun, may Sharon ka. Yun ang ibig sabihin noon. Oo, get you a guy like Senator Kiko. Oo. Senator Kiko, it's an honor to have this talk with you. I believe you are one of the best people for the job. Senator Kiko, wala na po tayong oras. Huling mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Sabi ko po ulit, mga kababayan, 20 days to go. Ngayon ang panahon ng pagbubusisi at pagpipili ng palagay natin karapat-dapat pagkatiwalaan. Ang gulo-gulo na ng bansa. Huwag po nating pipiliin yung mga nakakadagdag sa gulo, yung mga may issue ng katiwalian at pangungurakot sa pwesto, yung mga walang gagawin doon kung hindi butasin lang ang silya sa Senado dahil sila ay sikat o kaya dahil sila ay kilala. Doon po tayo sa tapat at totoo. Doon po tayo sa may solusyon. Walang kulay po ang gutom. Walang kulay din dapat ang solusyon. Magkaisa na tayo. Sama-sama nating patunayan na ang prinsipyo, paninindigan at yung pagiging tapat at totoo kayang talunin itong pera. Kayang ipanalo laban sa pera at katiwalian at kawalan ng prinsipyo. Maraming salamat. Kung may Kiko, may Sharon ka, number 51 sa balota, Kiko Pangilinan. Thank you, DJ Claire. Thank you, DJ Miko. At magandang umaga sa ating mga kababayan sa Olongapo, sa Subic at sa Zambales. Thank you. Maraming salamat Salamat po, po, Senator Kiko Kiko Pangilinan.